kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay, nakikinig ng pag-aaral tuwing linggo sa ating pagsasaliksik ng all scripture, rightly dividing. Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan na nararating nitong ating pong pag-aaral at hindi po nawa kayo magsasawa o kaya naman ay napapagod sa pakikipag-aral, pakikipagsaliksik ng mga kasulatan, sapagkat ito po yung ating tunay na buhay. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ng theme na pinamagatang church or churches in the scriptures. Are they religious or denominational organizations? Yun po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Ano po? At maaaring controversial po ito sa karamihan. Tayo po ay manalangin. Ilang naman po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. At salamat na hindi ka po nagkulang sa pagbibigay sa amin ng information. You are faithful. Your word is faithful. Thank you for the riches of your grace in Christ. Salamat sa aming mga blessings, all spiritual blessings in the heavenly places. Thank you for this temporal life na kung saan nakilala ka namin at napaglilingkuran ka namin batay sa iyong perpekto at totoong mga salita. Ito ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Ulitin ko po, ang ating pong theme ay pinamagatang church or churches in the scriptures. Are they religious or denominational organizations? Ang ating pong text ay Ephesians 1:22-23. And that put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang ating pong mga kapatid diyan po sa San Mateo Rizal sa katatapos po na matagumpay na scripture conference. Ito po ay sa pangunguna ng ating kamanggagawa, si Brother Arnel Pios at ng kanyang may bahay na tapat na sumusuporta sa ministeryong kanilang ginagawa sa lugar na yun. Salamat po maging sa mga banal, sa mga saints who are with them. They sacrifice a lot upang ma-realize, maging matagumpay yung aming pong ginanap na Bible conference. Ano po, ito po ay nagtapos kahapon. At napakaikli ng panahon, dahil marami pa kaming nais talakayin. Subalit lahat naman po kasi ay may mga pinagkakaabalaang trabaho at mga businesses. So, it's a good time na kami po ay nakapag-start at meron na naman pong muling susunod na conference na pinaplano naman po ng mga kapatid dyan sa Angeles, Pampanga, ang Body of Christ sa Angeles City sa May 30 and 31. Salamat po sa mga kapatid sa lugar na yan na patuloy na nagsasaliksik at pinakikilala ang Panginoon at ang kanyang salita, ang perfect word of God, ang scripture rightly dividing. Salamat sa mga banal who are with our brother Mel. At by the way, this coming April din, sa the so-called Holy Week season ay may magaganap pong mga conferences. Doon po sa Gensan ay General Santos City, magkakaroon po kami ng maybe 3 days na Bible conference. So kami po ay dadalo doon at may mga kapatid din na independent churches na dadalo, nakikipag-aral, nakikipagsaliksik ng mga kasulatan upang i-promote o kaya naman isa katuparan ang sinasabi ng Word of God na sa Ephesians 3:9 na to make all men see what is the fellowship of the mystery. Of course, first and foremost, ipakilala ang Panginoong Kristo dahil yan ang gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao maligtas kung maaari, no? 1 Timothy 2:4, and to come unto the knowledge of the truth. So, wala tayong ibang goal sa buhay na ito, sa maikling buhay na ito, kundi ipakilala ang Panginoon sa Kristo na siya lamang ang tanging tagapagligtas at kung ano yung aral na nararapat na paniwalaan natin upang yung buhay natin, kung tayo sumampalataya na hindi masayang at hindi po masadlak sa just religious activities na maaaring maging mawala ng kabuluhan o ay mawawalan talaga ng kabuluhan dahil nakabatay sa maling aral. So, nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos at sa kanyang salita
na patuloy na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya upang maisulong at may pagpatuloy ang kanyang ministry, ang ministry ng Church, the Body of Christ sa mundong ito. Balik po tayo sa ating pag-uusapang paksa. By the way, skip po muna tayo mga kapatid. Ano po? Pagpaumanhin po ninyo sapagkat hindi po muna natin ipagpapatuloy sa Sunday na ito, sa linggong ito, yung ating pong serye tungkol sa Be Transformed. Be not conformed but be transformed. Last Sunday, yun po yung ating naging theme, batay po sa Romans 12:1 and 2. But next Sunday, ay ipagpapatuloy po natin yun. Okay. Kaunting baliktanaw or background, mga kapatid, sa mga paniniwala ng karamihan ngayon. This is not to attack people or belittle people. Ang ating pong layunin ay to speak the truth in love and to tell, of course, to expose kung ano po yung nakikita nating kamalian batay sa mga kasulatan. But the intention is not to despise people, but to tell the truth batay sa mga kasulatan upang may tama ang ating mga pagkakamali. Okay. Ang traditional or religious view ay karamihan po or majority naniniwala na ang salitang church or ang isang tinatawag na church na kung saan may karatula ay isang literal na building. So, pag-uusapan po natin yung kung anong ibig sabihin ng church kasi yan po yung church or churches. So, sa common na pagkaunawa ang salitang church kapag narinig po yan ng karamihan ay physical building na kung saan doon po pumupunta ang mga tao tuwing linggo, nagtitipon, okay, to worship and pray. Yan po yung paniniwala ng marami. So ito po isang edifice o isang structure na itinatag ng tao. Okay? At iniisip nila na sa pagpunta nga roon ay sa building na yon ay doon sasambahin ng Diyos, doon magpe-pray at doon paglilingkuran ng Diyos. Marami po ang naniniwala ng church, ang salitang church, ano po, ay isang religion. So, anong church mo? So, papangalanan mo ngayon yung church mo, no? Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Isang religion or religious organization. Okay? Na muli, founded by men. Kagaya ng church is ang building, physical building ay tao nagtayo. So, yung isang religion or religious organization ay may founder din yan, no? Founded by men. Kaya may mga tinatawag na religious leaders na kung saan ang mga tao ay required na maging kabahagi o maging miyembro ng religion na yan upang sa ganun ay magtamo ng kaligtasan. Yan ay pinangangako ng mga nasa religion. Kung kampi namin kayo ay maliligtas kayo. Kung hindi namin kayo kasama o kampi ay hindi kayo ligtas. Okay, at doon sa religion na yon ay doon lamang masasamba ang Diyos at mapaglilingkuran ng Diyos. So kung hindi ka kasama, hindi ka sumasamba at makapaglilingkod sa Diyos. So ibig sabihin, kung wala kang religion, no? Yan ang bate ng ilan. Dahil madalas kapag may nagtatanong sa atin, anong religion mo? Hindi natin sinasabi yung may religion tayo. Ano po? Kapag binanggit mo yan, may mga komento ganito. Kung wala kang religion, so hindi ka naniniwala sa Diyos. Yan ang sabi nila, no? Or wala kang Diyos at all, no? Isa kang atheist, parang ganun. Ganun yung mga conception or understanding ng iba. Okay? May mga naniniwala din naman na ang church ay tumutukoy sa alinmang Christian group. Okay? Dahil may mga so-called Christian organizations ngayon or Christian groups, no? Iba't iba nga lang ang pangalan ng karatula. So kung ikaw ay kasapi ng isang Christian group or organization or denomination, kasama ka sa tinatawag na church. Okay? So, maliban dyan ay may mga professing Christians din, nagsasabing sila yung mga Kristiyano, naniniwala na ang church daw, okay, dahil may mga narinig na rin ako at may mga na-encounter na rin po akong ganito, ang church na tinatawag na the body of Christ ay binubuo ng lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng mga iglesia or churches o kaya naman ay mga organisasyon o kaya naman ay mga denominations na tinatawag, no? Kahit na ano pa ang affiliation mo, basta't ikaw ay Christian, kabilang ka raw sa tinatawag na church o yung the body of Christ. Hindi raw pumahalaga yung ating denominations or organizations, basta ang mahalaga ay believer ka ni Jesus Christ. Ganyan ang paniniwala ng marami. Okay, so
Yung mga paniniwalang yan o paninindigang yan ay tutunghayan po natin sa mga banal na kasulatan dahil meron naman po tayong final authority mga kapatid. Ano po? Upang malaman natin kung ano ba ang tama, upang hindi po tayo maligaw. At of course, dahil tayo naman ay haharap sa Diyos balang araw, okay, may judgment ng mga mananampalataya, hindi upang tayo ay parusahan ng Diyos o kaya naman ay para alamin kung ligtas ka ba o hindi, kundi batay sa ating paniniwala at pamumuhay sa mundong ito, ay hahatulan pa rin po tayo. Ang purpose is kung karapat-dapat po ba tayong magtamo ng gantimpala o reward o hindi. Yan po mga kapatid. Okay, konting statistics lang po mga kapatid. Ano po? Ang salitang church, ano po, ay yung church ay singular, ano, hindi po plural, ay ginamit po ng 76 times sa mga kasulatan. Okay? 76 times po yung singular na church. At yung kanyang plural form, churches, ay ginamit naman po ng 37 times. So, mas marami po yung singular. No? Okay? At of course, hindi po natin matutunghayan lahat sa mga kasulatan. Simpleng statistics lang yan. Sa Book of Acts, halimbawa, ay 18 times na ginamit po ang salitang church. At ang salitang churches, yung plural ay 4. Sa mga sulat naman ni Pablo, dahil madalas yan po yung focus o pinagmumula ng ating mga aral ngayon, of course, all scripture po tayo but rightly dividing. Ano po? Sa mga sulat ni Paul, ang salitang church ay 3 beses na ginamit. 2 beses ang salitang churches. Sa 1 Corinthians naman ay 16 times yung salitang church at 5 times yung salitang churches. Sa 2 Corinthians, 1 beses lang ginamit ang salitang church. 8 times naman ang salitang churches. Sa Galatians, 1 beses ginamit ang church, 2 beses ginamit ang churches. Sa Ephesians, 9 na beses ginamit ang salitang church, pero hindi ginamit ang salitang churches. Wala po yan. Sa Philippians, 2 beses binanggit ang church. Sa Colossians, 4 na beses binanggit ang salitang church, singular. Sa 1 Thessalonians, 1 beses ang church at 1 beses din ang churches, yung plural. Sa Titus, sa 2 Thessalonians, 1 beses ang salitang church, 1 beses ang salitang churches. Sa 1 Timothy, 3 beses ang salitang church. Sa 2 Timothy, walang word na church. Sa Titus, wala rin. Sa Philemon, minsan ginamit. Once lang. So, ayan po mga kapatid. So, ang salitang church, okay, ay 42 times na ginamit at ang salitang churches ay 17 times. So, to combine them, 59 times ginamit sa lahat ng mga sulat ni Paul. So, mahalagang paksa po ito. Okay? Ayan. Okay. Now, kung halimbawang tutungay po tayo sa tinatawag na Old Testament Scriptures, Genesis to Malakay, ang salitang church, ano po, ay hindi po natin mababasa. Nowhere in the Old Testament Scriptures is the word church used by scripture writers, okay, or mga prophets. Okay, ginamit lamang po ito sa so-called New Testament Scriptures. Pero it is evident, ito po'y mapapatunayan po natin, may mga ebidensya po tayo na meron na pong nag-exist na church, okay, sa nakaraan na kung saan ito ay covering the period or in the period covering Old Testament times. So kahit wala ang word na church, meron po siyang equivalent word or counterpart na mapuprove natin sa Word of God na meron ng church in the past. Kaya yan po yung ating pag-uusapan. Yan ang unang-unang verse na ating babasahin. Let's turn please kung meron po kayong mga scriptures dyan or Bible. Sa Acts chapter 7 verse 13, halimbawa, this is he, preaching po ni Stephen ito, that was in the church, notice, church, singular, in the wilderness. Okay, may tinatawag na the church in the wilderness. Isang church na matatagpuan sa ilang. A church in a certain place. With the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So para malaman natin, dahil to church in the wilderness naman, bumalik po tayo sa Exodus chapter 19, way back sa panahon ni Moses under the law with the nation Israel. Exodus 19:1-3, the third month, when the children, notice, the children of Israel, so mga anak ni Israel ito, ni Jacob, were gone forth out of the land of Egypt. The same day came they into the wilderness. Ayan ang church in the wilderness. Ang wilderness of Sinai.
For they were departed from Rephidim and were come to the desert. So yung wilderness ay desert. Desert of Sinai, and had pits, again, in the wilderness. And there Israel, so notice, Israel, okay, camped before the mount. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say, so yung church na yan ay ito, ang bumubuo, the house of Jacob, and tell the children of Israel. So pwede nating sabihin na yung church na yan a nation dahil yan naman ang promise ng Diyos. Maging kay Abraham, I will make thee a great nation. Ano po? So national church, we would say, although wala yung expression na yan sa Word of God, but it's a nation. Ano po? Yung church na yan na tinatawag na church in the wilderness. Okay. Psalm 22:22, Psalm chapter 22:22 to 23, and then verse 25 mamaya, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation. Notice, ginamit po dito ang mga katagang congregation. I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation. Still speaking of the Israelites or mga children of Jacob, will I praise thee. So take note sa salitang congregation or congregation. Ye that fear the Lord, praise Him. All ye, sino po yung congregation? The seed of Jacob. Children of Israel, yung congregation na yun. Glorify Him and fear Him, all ye the seed of Israel. Then jump to verse 25, by praise shall be of thee in the great. So yung pong congregation na tinawag na great congregation. In church in the wilderness ay great congregation. I will pay my vows before them that fear Him. Now, ito pong church na ito, itong congregation na ito ay tinawag of course yan na church. No, if we will go to Hebrews, halimbawa, ano po? Let's move to Hebrews chapter 2. Ito po yung sinasabi kong counterpart ng salitang church, yung congregation po mga kapatid. Okay. Halimbawa, Hebrews chapter 2 verse 12 saying, I will declare thy name. So, yung po ating binasa kanina, quoted po. So, sa book of Psalms, ano po? I will declare thy name unto my brethren, speaking of the Jews or Israelites, in the midst of the church. Kanina, in the midst of the congregation. Excuse me po. Will I sing praise unto thee. So, yung pong binanggit na congregation doon sa Psalms kanina ay tinatawag po yun na yung congregation ay tinatawag na church. Ako, yan po yun. Okay. So, let's move on mga kapatid. Exodus chapter 12 verse 3, speak ye unto all the congregation of Israel. So church po yan, mga kapatid. Saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for an house. Okay, a lamb for an house. Okay, then let's move to Micah 2:5. Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the Lord. So ito pong great congregation na ito, church in the wilderness, ay tinawag na the congregation of the Lord. So, hindi po pwedeng ihiwalay sa Panginoon. Ano? This was He, yung He doon sa Acts 7:38, ang Panginoong Kristo, before He became man, nandiyan ang Panginoong Kristo as God. No? He was there already, the Lord. Okay? Then, let's move on. The congregation of the Lord. And then it is used once. It is also yung pong salitang used only once in the NT, okay, in the New Testament. At sa Acts 13:43, basahin po natin, now when the congregation was broken up, so ginamit din ang salitang congregation dito sa New Testament na tinatawag, but again, the word church ay hindi po ginamit sa so-called Old Testament. Ano po? Ang dahilan mga kapatid, ang Old Testament ay written in Hebrew at wala po siyang English counterpart. Okay? Samantalang ang salitang Greek, meron po siyang word na church dahil ang Greek word na ecclesia ay translated as church. Pero yung Hebrew word, no, hindi naman necessary na alamin pa natin, magaling tayo sa Greek. Just Hebrew, I should say. Just say yung Hebrew word na kahal ay
hindi translated as church. Wala po siyang church. Hindi po tinatranslate na church, kundi congregation. But obviously, sa ating binasa pong mga talata, yung pong church or yung congregation of the Lord, great congregation na Israel ay church na tinatawag. Okay? Batay sa ating binasa sa Hebrews chapter 2 verse 12. Okay. Now, yun po, yung nakikita natin ano po sa patungkol sa bagay na yan. So, uulitin ko ang counterpart ng salitang English word na church ay congregation. Ano ito ay congregation of the Lord. Okay? Now, ano po ba ang purpose ng Diyos kung bakit niya binuo o bakit niya tinawag? Kasi isa pong congregation at yan ay tinawag niya out of Egypt kanina. Ano po? Sila ay redeemed by God as a nation or as a church, national church. Yun po yung ginamit kong term. Bakit po ba pinili ng Diyos itong church, national church na ito? Okay? Of course, may purpose. Pinili niya yan dahil para sa katuparan ng kanyang unang statement sa Genesis 1, di po ba? Binanggit po doon, in the beginning God created the heaven and the earth. Pero ang inilalatag niya sa scriptures in the Old Testament ay yung kanyang plan and purpose or purpose dito po sa earth. At ito pong church na ito ay destined, the national church, the nation of Israel, to inherit the earth. Okay? Deuteronomy 7:6, for thou art unholy people. So, unholy people, separated na sila as God's people from all other nations. Ano po? Unto the Lord thy God, the Lord thy God hath chosen thee, singular, isang bansa, to be a special people. So, kung ikukumpara sa mga Gentiles in the past, special people or peculiar people. Ginamit po yung salitang peculiar sa Deuteronomy 14:2. Unto himself o para sa Diyos lang. Above all, notice, angat sa lahat ng mga tao or mga bansa that are upon the face of the earth. Exodus 19:5 and 6. Now therefore, if you will obey my voice, Diyos ulit nagsasalita through Moses sa bansang Israel, hindi po sa atin, and keep my covenant, so may covenant po na involved dyan, then ye shall be a peculiar treasure. So peculiar people, special people, peculiar treasure o kayamanan unto me, sabi ng Diyos, above all people, for all the earth is mine, and ye, Israel po yan, children of Israel, shall be unto me, okay, a kingdom of priests. So notice may purpose ang Diyos sa kanyang piniling bansa dito sa lupa, pagmamana ng lupa na maging kingdom, maging kaharian ng mga pari. So dahil kingdom may hari, of course, na involved dun sa land of Israel or a land of Canaan. And an holy nation. Take note of that. These are the words which thou shalt speak unto, kanino? The children of Israel. So, hindi pa po natutupad. Ito pong binanggit ng Panginoon na sila ay magiging kingdom of priests. Buong nation po Although in the past, under the law, meron pong priestly tribe or merong isang tribo lang yung tribe of Levi, but God's purpose for them is to be a kingdom of priests, a nation na kung saan lahat ay kingdom of priests. At ito ay mafu-fulfill pa lang in the future, mga kapatid. Okay? When Christ will come to reign on earth in His kingdom, the kingdom of priests. At ulitin ko, purong mga Hudyo yan. Okay? So, naghihintay po ng future fulfillment yan. Isaiah 61 verse 6, halimbawa, but ye, Israel po, no, ayon kay Prophet Isaiah, shall be, future. Name, kayo ay papangalan ng the priests of the Lord. Israel po yan. And men shall call you the ministers of our God. As a nation po yan. Okay? Ye shall eat the riches of the Gentiles, in their glory shall ye boast yourselves. So again, ito ay future. Ito pong church na ito ay matutupad. Yung mga promises, yung purpose and promise ng Diyos sa kanila awaits a future fulfillment. Let's move on to Psalm 145, 10 to 12. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints in believing Israel, dahil magkakaroon po talaga ng pagsala, shall I say, hindi po lahat ng Israelite or Hudyo ay ligtas. So it will be limited or narrowed down dun sa mga believing Jews or believing Israelites. So they, okay, yung saints of God or mga saints in Israel, yung mga saved people shall
sa Israel shall speak of thy glory and thy king of thy kingdom and talk of thy power. The power of God. So kasama yan sa purpose ng Diyos sa kanila. To make known to the sons of men, okay, to the Gentiles, or to the sons of men, his mighty acts, God's mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. So, itatanyag at itatanyag ng Panginoon ang kanyang bayan, ang bansang Israel in the future. At sabi nga kanina sa ating binasa, no? Ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall you boast yourselves. So sila yung mga magiging priests of the Lord, ministers of our God, ministering to the nations or to the Gentile nations. Okay. Now, again, future yan. Hindi po natin nakikita na nangyayari yan sa bansang Israel. Actually, ang Israel ngayon as a nation is set aside, or they already fell as a nation, ano, bago magsimula ang dispensation of the grace of God, kung saan tinawag po si Paul na ating apostol. At ang umiiral ngayon ay may ibang church. Yan po yung tatalakayin po natin. Okay, so ang church ng tinatawag na I would say Old Covenant, no, dahil related sila sa law, no, yung church in the wilderness, ay magkakaroon po ng malaking pagbabago in the future, pero yung membership still Jewish pa rin. Mga Israel pa rin, ano po, at isang bansa lang din. Let's turn halimbawa sa Matthew 16:18, ano? In Christ and I, sabi ng Panginoon sa Kristo, say also unto thee, kausap si Pedro, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So may sinasabi po dito na ibabangon ng Panginoong Kristo ang kanyang church. Okay? I will build. Yan. Siya po yung magbabangon, magtatatag, o gagawa, o lilikha, o builder. Okay? At future ito, I will build, sabi niya kay Pedro. And the gates of hell shall not prevail against it. So ito pong church na ito is founded, no? Si Kristo po ang builder at siya rin po ang pundasyon. Okay? Dahil sabi niya, upon this rock. So no other rock ang tinutukoy ng scripture kundi ang Panginoon sa Kristo. The Lord is the rock, or Christ, or Jesus is the rock. Kahit sa 1 Corinthians 10:4 ay confirm po yan ni Paul na that rock was Christ. Ano po? In caps na po yun. Uppercase. So, ito po ay, again, founded upon this rock, which is the Lord Jesus Christ. Siya rin po yung builder. And then, identified with Him, ito pong church na ito na sinasabi ng Panginoon na I will build, ang kausap si Pedro. Ano po? Remember, si Pedro, siya po yung leader ng 12 apostles representing the 12 tribes of Israel. So, talagang ito po ay purely, kung gamitin ko po yung salitang Israelites or Jewish church, a nation out of a nation of Israel, a nation na kung saan ay apostate, I would use that expression, I should say, no? At sa isang tinatawag na separated group of people church na tinatawag na little flock. Okay? A nation out of the nation, the big nation Israel. Okay? Okay, so I would say na ito po ay New Testament church. Wala po yung expression na diretso, but it is associated with the New Testament or New Covenant promise and made by God with, still again, the house of Israel and a house of Judah. Okay, so under the provisions of the New Covenant, ito pong itatatag ng Panginoon na ito na church na uulitin ko, mga Hudyo pa rin ang membership. Okay. So, ang salitang church sa Matthew 18:17 ginamit din, but still identified ito sa covenant, old covenant, under the law. Okay. Now, let's move on sa expression of the church of God. So, sa Word of God ay ginamit po ang salitang o ang mga katagang the church of God, singular. Tutunghayan po natin ngayon ang Acts chapter 20 verse 28. Si Luke ang sumulat po nito. Okay? At although si Luke ang sumulat nito, dito sa chapter na ito, ang kanyang ini-record ay kung ano yung sinabi ni Paul, yung apostle natin. Okay? At it's yung sinabi niya, tinuran niya sa mga elders ng Ephesus bago siya lumisan, mga kapatid. Okay? Sa Acts chapter 20 verse 28, take it therefore unto yourselves, mga elders ng Ephesus, Church of Ephesus, and to all the flock over the which the Holy Ghost
at medyo overseers. So may trabahong malaki itong mga elders na ito. Overseers po sila na tinatawag. To feed, notice, the church of God. So may binabanggit na with definite article, the church of God, which he had purchased na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. So walang ibang tinutukoy dito na God na nag-purchase ng church of God with his own blood, kundi ang Panginoong Kristo. So this proves that our Savior, the purchaser of the church of God, mga members ay mga tao, ay Diyos. Ang ating tagapagligtas ay Diyos. Galatians 1:13, for ye have heard, sabi ni Paul, part of his testimony before he was converted, of my conversation in time past, in the Jews religion, how that beyond measure I persecuted, nandiyan ulit yung mga katagang the church of God and wasted it. Itong church of God na ito or the church of God na ito ay existing na bago pa po naligtas si Paul. Bago pa siya tinawag na apostol. Bago pa siya nagpahayag na apostle of the Gentiles siya. At bago pa siya pinagkalooban ng dispensation of the grace of God na ipangangaral niya sa mga Gentiles na kagaya natin. Okay, so may pinepersecute o inuusig na sa Church of God na ang composition o ang bumubuo niyan ay mga Hudyo, mga kapatid. Purong Hudyo. So may kaugnayan yan sa church in the wilderness, children of Israel or congregation of the Lord. Okay, so ito pong expression na the church of God ay ginamit, tumutukoy sa both sa collective group of people, so we can say collectively, okay? At itong expression na the church of God ay composed o binubuo rin ng mga tinatawag na churches. So, ginamit po ang salitang church at churches. So, church of God, ito'y binubuo ng mga churches. As we move on, maintindihan natin kung ano ibig sabihin. So, churches in different places or areas. Ibig sabihin, ang salitang o mga katagang Church of God ay hindi lang tumutukoy sa kabuuan na membership, kundi tumutukoy din sa mga believers, ang mga tao na kung saan ay nakahimpil or situated sa iba't ibang dako. Kaya ginamit po ang salitang churches. Yan. Okay, so yung salitang church, ginagamit yan sa pangkalahatan, sa whole, at ang churches naman ay yung salitang Church of God ginagamit din sa mga churches na nasa iba't ibang lugar. So bawat church, o representation ng the Church of God sa ibang lugar, group of member or group of people na believers sa isang lokalidad ay pwedeng tawaging Church of God yan. Pero hindi po siya kagaya, mga kapatid, ng mga nangyayari o nakikita natin ngayon na religious group or religious organization. So just believe what the Word of God says. Okay, now, dito po sa Galatians 1:13, nabasa natin yung mga katagang the Church of God. So, maliban dyan, ay binanggit din ni Paul yan sa 1 Corinthians 15, part din ng ganyang testimony bago siya naging apostol or tinalaga ng Diyos sa ministry na kanyang gagawin sa dispensation of the grace of God. Sabi niya dito, we will not read that 1 Corinthians 15:8 to save time. Sa Galatians chapter 1, verse 22, yung point ko kanina, yung salitang church, ay or churches ay ginamit din po kanina Church of God. Ngayon naman dito sa context ng kung saan binanggit ni Paul ang Church of God referring to the Jews in the past, yung church na yon, ginamit din po ang salitang churches, and was unknown, Galatians 1:22, by faith unto the churches of God which were in Christ. So notice na yung the Church of God na yon ay binubuo rin ng churches in Judea, isang region sa Israel. So, hindi lang isang lokalidad, you will say, na ang tinutukoy na kinaroroonan ng the Church of God. Yeah, let's move on. Now, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 32, sabi niya, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. So, binanggit na naman ang mga katagang the Church of God. This is a general term applied to the church in the past na ang composition ay mga Hudyo at applied din sa
mga believers sa kasalukuyang dispensation of the grace of God sa kasalukuyang panahon na composed naman of Jews and Gentiles. So dito sa 1 Corinthians 10:32 may tatlong grupo, the Jews, the Gentiles, okay? Pero meron ding tinatawag na the Church of God which is composed of Jews and Gentiles ngayong panahon. In the past kasi purely Jewish lang. Walang Gentiles. Hindi po kabilang ang Gentiles sa membership ng church in the past. Kung may member man, individual Gentile man na magiging member, ang tawag doon ay proselyte. But it's not open to all nations at bihira lang o kaunti lang yung mga nag-embrace ng Jewish religion. But today, may Church of God na kung saan all are pwedeng maging part, lahat pwedeng maging bahagi, mga Gentiles sa iba't ibang bansa. Hindi mo kailangang i-adapt yung paniniwala ng mga Hudyo, hindi mo kailangang maging proselyte na tinatawag. Hindi mo kailangang magpatuli kasi ito pong Church of God in the past, halimbawa isa kang hentil at gusto mong kumilala sa Diyos ng Israel, magpapatuli ka. Striktong sinusunod ang circumcision. Okay? Pero sa Church of God ngayon, hindi po required ang physical circumcision na kagaya ng mga nasa lahi ni Abraham. Covenant ng Diyos yun sa kanila, way back sa Genesis 17. Okay, let's move on. Dito po sa 1 Corinthians, ginamit din ni Paul ang mga katagang the Church of God. Unto the Church of God which is at Corinth. So, isang iglesia na matatagpuan sa isang lokalidad. Yung sa Corinto. Okay, so isang lugar, isang syudad, you will say. Yung Corinth. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, expression of Church of God na-apply sa lahat ng mga believers na nasa iba't ibang locality, maaaring composed ng churches, o group of believers sa iba't ibang lokalidad. Okay? Yung katagang Church of God. So, dito ginamit ang salitang Church of God sa isang lokalidad. Sa Corinth naman. Pero si Paul ang sumusulat. So, iba ang composition or membership, ulitin ko, ng church na ito. Kung ikukumpara sa nakaraan before Paul was saved. Okay. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that are in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. And maliban dyan, ginamit din ang mga katagang the body of Christ dito po sa Word of God. At titignan natin kung sino ang pinapatungkulan. So itong mga taga-Korinto na the Church of God, okay, ay tinawag din ni Paul na the body of Christ. So 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ, Church of God, and members, binubuo ng mga individuals, okay, mananampalatayang mga tao, in particular. So, yan po yung church na binabanggit ni Paul ngayon. Pangalan niyan ay Church of God, Body of Christ, composed of individuals, mga Hudyo o Hentil, basta't sumampalataya sa Gospel of Christ or sa preaching of the cross, na si Kristo ay namatay dahil sa kanilang kasalanan, yung dugo ng Panginoon na buhos para sa katubusan ng kanilang kasalanan, lahat sila ay ligtas, napatawad, justified. Okay? Yan po yung mga member ng Body of Christ. So, wala pong kailangang dadaanan pang mga indoctrination o kaya naman ay ritual, ceremonies, baptism, at marami pang iba. At magsasign pa ng membership, mga kapatid, may doctrinal statement na sasayin. Hindi po ganon. Hindi po ganyan ang church sa Word of God, mga kapatid, na kinalulun ko sabihin, yan po ang ginagawa ng marami. Kailangan mo pang magpa-ID to be identified with them, no, mga kapatid? Okay, 1 Corinthians 12:13, paano ba maging member ng body of Christ? For by one Spirit are we all baptized, o paano ba naging member, rather, no? Naging member, of course, hindi pwedeng hiwala yung message of salvation, yung gospel of salvation, yung ating Panginoong Kristo na namatay, no? Yung kanyang sakripisyong ginawa. For by one Spirit are we all baptized into one body. So may baptism pero hindi po water baptism. Hindi po physical o ritual or ceremonial. Spiritual yan dahil spirito ang magbabaptize. Maglalagay sa iyo. Okay, baptize into, may entrance, the body. Into one body. Okay, into one church, the body of Christ. Whether we be Jews, kung ikaw ay isang Hudyo o kaya naman hentil, kung sumampalataya ka sa Panginoong Kristo, whether we be bond or free and have been all made to drink to one spirit. So, ito'y ginamit, ito pong mga katagang Church of God or Body of Christ ay ginamit sa
pangkalahatan sa kabuuang mga member or membership ng mga saved people ngayong panahon, yung katagang the body of Christ. At ginagamit din po yan sa isang grupo lang ng mananampalataya sa isang lugar. Okay? Yan. It is used, the expression kagaya ng Church of God, ang expression of the body of Christ is used both corporately, sa kabuuan, or locally. I will just use that para maipaliwanag. Note that this is called by Paul as the Church of God, which is at Corinth, kanina sa ating binasa, at tinawag niya sila na ye, sabi niya, mga tao, hindi po building ang tinutukoy dito, ay tinatag ng tao, kundi the body of Christ. Hindi rin po ito tumutukoy sa organization. Si Paul ay hindi po founder ng isang religious organization or denomination. Pilit po kasing yan po ipinaunawa ng marami na nasa religion. Ano po? Hindi po ganun ang sinasabi ng Word of God. Wala po tayong oras o sapat na panahon para talakayin ko pong lahat yan. Maybe in the future, I'll be talking about the setup, kung ano yung design ng Diyos sa isang church, sa isang lokalidad, o kung paano mag-function. Pero hindi po gaya, no? Ibang-iba sa ginagawa ng mga nasa religion, kahit na ng mga ibang Christian churches or denominations na ang kanilang system ay religion talaga, mga kapatid. Okay. Now, sino po ba ang pundasyon ng the church, the body of Christ? Okay? Sa 1 Corinthians 3:10-11, according to the grace of God, ayon kay Paul, siya pong sumulat nito. Kausap niya yung mga church of God at Corinth or body of Christ na tinawag niya sanctified in Christ Jesus, no? Called to be saints. No? Saved people sila, mga kapatid. No po? Pero sabi ni Paul, ayon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin bilang isang, sabi niya, wise master builder. So dito may involved na wise master builder sa body of Christ na ito na tinawag at Church of God na ito na tinawag. Hindi lang sa Church of Corinth na ito, kundi sa kabuuan na lahat, ano po, ng mga saved people ngayong dispensation. And another builder thereon, doon sa, okay, I miss yung isang important expression. Ulitin ko po. According to the grace of God is given unto me, sabi ni Paul, as a wise master builder, take note, I have laid the foundation. So when we talk about foundation, may building yan. At in this context, tinawag po ni Paul ang mga taga-Korinto na you are God's building dahil ang emphasis is yung foundation. But it's not a physical edifice na kagaya ng mga nakikita natin, binanggit ko kanina. Kundi mga tao ang bumubuo sa building na ito. At ang pundasyon nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang naglagay ng pundasyon ay si Pablo. Siyang master builder. At another builded thereon, dun sa foundation na inilagay ni Pablo. Makikita natin kung sino yan. May warning, let every man take heed how he buildeth thereupon, dun sa foundation. 11, sino po yung foundation? For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Very clear sa Word of God na ang Panginoong Kristo ang foundation. Okay. Ephesians 2:20, binanggit dito na ang Panginoong Kristo ay siya po yung foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Take note ang foundation dito ay ang Panginoong Kristo. Foundation siya ng mga apostles and prophets at hindi po kasamang founder ng mga apostles at prophets. Ang foundation iisa lang. Okay? Sila lang yung nagbi-build sa ibabaw ng foundation. Si Paul ang wise master builder. Sa body of Christ may mga apostles and prophets, by the way, mga kapatid. Cross-reference na siya lang ang foundation, chief cornerstone. Meron po yan sa Isaiah chapter 28 verse 16. To save time, pakibasa na lang po mga kapatid. So, maliban sa foundation ng church, meron din of course the savior of the church. Hindi po pwedeng hiwalay yan sa Panginoong Kristo. Alam natin na siya mismo ang savior ng church, the body of Christ. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Notice, and si Lord Jesus Christ is the Savior, nag-iisa lang yan, of the body, the church, the body of Christ. Okay, paano po ba iniligtas ng Panginoon ng church? Sabi ng Ephesians 5:2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself. Binigay niya ang kanyang sarili for us.
mga tao na bumubuo ng church. Okay? An offering, binigyan ng Panginoon kanyang sarili na offering at sakripisyo, hain o handog, sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ayan, yun po yung parang kung paano po niya iniligtas ang church. Sa Philippians 3:20, sabi ng verse, for our conversation is heaven, from whence we look for the Savior. Yeah, the Savior. Definite article, the Lord Jesus Christ. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So the Lord Jesus Christ is the Savior of the church, the Savior of every individual who are members of the church, baptized by the Spirit of God. They became part of Christ by the Spirit, putting them or placing them into the body of Christ after believing the Lord Jesus Christ as their Savior, His sacrificial work at Calvary. So, sino po ba ang ulo or head ng church? The Church of God or the body of Christ na yon. Okay? Wala pong iba. Hindi lang siya ang Savior, ano po, or Redeemer ng church, kundi siya din ang head of the church. Sa Ephesians, sa ating text kanina, siya po ibinigay na head over all things to the church. Okay? Then sa Ephesians 4:15, binanggit din po diyan ang salitang church, or I mean, si Christ as the head, that speaking the truth in love may grow up unto him in all things, which is the head. Wala pong ibang head, the head, which is our Lord Jesus Christ. Hindi po ito headed by any man. Kaya yun nakakalungkot, no, sa mga religious organizations. Pagka tinanong mo, anong church ka? Ito yung church namin. Sino ang head nyo? Binabanggit yung tao may spiritual head. Pero ang tunay na church is headed by the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Kapag nag-claim sila na may mga founders sila, religious leaders, ay may mga spiritual leaders, hindi po yan yung church na sinasabi ng Word of God. Hindi po yan yung binabanggit na body of Christ ng Word of God. Man-made na po yan. Wala pong pwedeng ipamalit sa tunay na church, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Nakakalungkot na, ini-embrace ng marami, kahit na mga tinatawag na Christians, yung kanilang organization. Yung kanilang faithfulness to the group. Na para bagang they cannot serve and worship God. They cannot know God apart from their organization. Hindi po organization made by men ng church, mga kapatid. You have to understand that para hindi po tayo ma-deceive. Magaling ang kaaway. Okay? So, ulitin ko, ang head ay the Lord Jesus Christ. Sa 5:23 ng Ephesians, binanggit din yan, for the husband is the head of the wife, even as Christ the head. Again, the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya kung tatanungin kayo, anong church kayo member? Sabihin nyo, Church of God or Body of Christ. Sinong head nyo? The Lord Jesus Christ. Ang daming verses. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church, the body of Christ, who is the beginning, the first one from the dead, and all things He might have the preeminence. Another verse is chapter 2, verse 19 ng Colossians. I will not read that anymore to save time. So, ang composition or membership po ng church na tinuturo ng Word of God, ng Scriptures, ay tinatawag na membership po nito ng Church, the Body of Christ, ulitin ko, is Jews and Gentiles. I mean, individual Jews. Hindi po nation, hindi po national ang issue na ang bansang Pilipinas o bansang Israel ay magiging members ng church, national, magiging member, hindi, individual Jews. Yan po ang composition ng church mula sa iba't ibang bansa. Dahil pantay na po ang kalagayan ng Hudyo at sa mga Hentil ngayon. Dahil pare-parehong makasalanan naman po lahat. In Adam lahat ang identity. Para maging member ka ng tunay na church na hindi organized, founded by men, you have to believe the Lord Jesus Christ. Siya ang Savior. Believe yung kanyang ginawa sa cross, mga kapatid. No? Yung sacrifice niya, wala nang ibang paraan para maging part ka ng true church. Pwedeng ikaw ay part ng isang group or church pero hindi ka saved. Ano po? Ginawa ng tao. Kaya kung nandun ang tiwala mo, hindi po ito pangungutya, hindi, pagpapaalala, warning, ikaw ay madadaya, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Kung ang iyong inaakap ay yung sarili mong organization or church at sinasabi mo, ito lang ang tama, kaya this is a solemn warning with great concern batay sa Word of God, you will be deceived. Okay? Now,
Tuloy po natin sa Ephesians 2:16, ang church na ito ay tinawag din na one new man. Okay, basahin ko lang po, having abolished in this flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain. Yung twain dyan ay dalawa, Jews and Gentiles. Okay? Twain one new man, so making peace. So, composed of individuals, itong church, the body of Christ, or church of God ngayon, na si Paul, ang wise master builder, at naglagay ng foundation is the Lord Jesus Christ. Okay? Mula sa mga Hudyong sumasampalataya, gayon din sa mga Gentiles. Mula sa mga tinatawag na tuli at hindi tuli. So, hindi po kailangang magpatuli para maging member ng church. So, ang church ngayon, hindi po siya Israelites. Hindi po tayo Jewish, hindi po tayo spiritual Israel. There is no such thing as that. Composed of Jews and Gentiles, regardless sa kung anong kalagayan mo in the sight of God, tuli ka man o hindi, pwede kang member ng church na ito by just believing the Savior, the Lord Jesus Christ, who died for you and shed His blood, rose again from the dead. Yeah, yan po yung Savior. Yan po ang composition ng church. So, anong purpose ng Diyos sa body? Bago po tayo magwakas, maaaring wala na po tayong oras. Marami po tayong pwedeng talakayin tungkol dyan. Sa Ephesians 2:10, ang sa mga purposes ng Diyos kung bakit kinreate o binuo niya ang church, the body of Christ, which is composed of Jews and Gentiles, ay para lumakad tayo sa mabubuting gawa. Okay? Na inihanda ng Diyos. Ang Diyos ang naghanda niya ng mabubuting gawa. So, don't ever attempt to make your own good works. Study the Word of God, rightly dividing all Scripture, and then learn from Paul kung ano yung mga good works na lalakaran o isa sa mo bago bilang member ng body of Christ. Hindi po ito mga rules and regulations ng isang organization, kundi right from the Word of God, nandito yung doctrine of our walk, of our conduct as members of Christ. Member ka ni Kristo. You are not my member. Nobody sa mga tunay na member ng body of Christ ang membro ng sino mang tao. We should not claim that kung tayo po ay mga magtuturo, mga kapatid, na member ko siya. That's sad. Member siya ng body of Christ. We are all members, one of another. Okay? So, hindi lang yan sa Romans 9:23, no? Now, by the way, ang pagpili ng Diyos, pagbuo ng church sa church sa body of Christ, ang body kay Paul is upang tayo ay maging banal. That we should be holy and without blame. So, ang church ay binubuo ng mga saved people. Okay? Mula sa iba't ibang nation or individuals, no? Dito sa Pilipinas, ano man ang kalagayan mo, you can be a part of the true church. Okay? At ikaw ay gagamitin ng Diyos kung member ka na ng church, saved ka na. To be holy and without blame before Him in love, para maging ilaw tayo sa mundong madilim na ito, evil world na ito. Makita yung tunay na mabubuting gawa na inihanda ng Diyos, na hindi ka makikita sa mga ungodly people or mga religious people. Outward appearance lang ang nasa religion, hindi totoong mabuting gawa yon sa paningin ng Diyos. Okay? So, tandaan po natin na samantala ang Israel, ang destiny niya ay earthly dito sa lupa. Tayo namang mga members ng body of Christ, no? Batay sa, kung babalikan natin Genesis 1:1, sa heaven naman. So in the beginning, God created the heaven and the earth. The heaven is for the church, the body of Christ, ang destiny. Ang earth naman is for Israel to inherit the earth. Okay. So hindi na natin dapat kalimutan na ang Israel in the past, as chosen people inherit the earth, ay may purpose yan to repossess upang mapanumbalik o ma-restore back to God ang control sa kalupaan. Dahil naagaw po yan ng Diablo from Adam, no, nung siya'y magkasala. So through Israel ay mapapanumbalik yung repossession o papanumbalik yung control ng Diyos sa sanlibutan. But this will be fulfilled in the future sa coming of our Lord Jesus Christ. Samantalang tayo ng mga member ng body of Christ ay pinili, no, sa mga purpose upang sa ganun ay ma-repossess. Mapanumbalik naman sa control ng Diyos ang heavenly places. As our head, siya rin ay umupo in the heavenly places sa ating text, ano po? On the right hand of God, para punuan ang lahat ng bagay in the heavenly places. Yung thrones, dominions, powers, spiritual government, in the heavenly places through the church. Kaya mapunuan. Dito sa lupa, yung government dito through Israel.
believing Israel or Israel of God. Ayan mga kapatid. So, wala na po tayong oras. So, we have to understand, no? Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong ipabatid, no, na dito sa mga sulat ni Paul, meron pong expression na very exclusive lang na ginamit ni Paul. Diba, Romans 16:4, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also, notice, all the churches of the Gentiles. Wala pong tinatawag na the churches of the Gentiles before Paul. Bago si Paul, walang churches of the Gentiles. At nagkaroon po ng churches of the Gentiles, mga kapatid, sa ministry ni Paul dahil he was sent to the Gentiles. Actually, sinabi niya sa Romans mismo, I am the apostle of the Gentiles. So he was working so much kahit sa pag-uumpisa pa lang ng kanyang ministry during the book of Acts. Marami ng churches of the Gentiles. Issue na ang mga Gentiles actually sa kanyang commission sa Acts 9:15. Unang-unang binanggit ang mga Gentiles dahil hindi na po issue ang Israel nung tawagin na po si Paul talaga na maging apostle or minister ng Panginoon sa Kristo para sa lahat ng tao or para sa mga Gentiles, largely Gentiles. Okay? So, si Paul lang po ang gumamit na expression yan. Wala nang iba. Okay, wrap up lang po tayo. So, magkonclude po tayo na ang word na church, mga kapatid, no, obviously, sa scriptural teaching, ay hindi po tumutukoy sa isang religious organization. Okay? At nawa ay maintindihan natin na kailangan natin ma-identify sa isang tunay na church. Hindi sa man-made church or organized religious church. O kahit na Christian denomination pa yan or Christian church na tinatawag. Okay, yung expression of church of God, the church, which is His body, the body of Christ, the churches of God, the churches of Christ, the churches of the Gentiles, and other scriptural expressions are referring to a congregation, kagaya ng Israel, or group of people, or assembly, called and saved by God, by His grace, for His own eternal purpose and glory in Christ. Naway nakadagdag po ng kaalaman, information sa ating mga kapatid. Kung ating mga rugtuan, kung ikaw kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa uli ang lahat, you want to be a part of the true church. Yung tunay na ligtas na grupo ng mananampalataya, hindi mo kailangan magpa-member sa isang organized religion or organized denomination. Hindi mo kailangan kilalanin yung mga leaders nila o magpagkatiwalaan sila. Huwag kang magtiwala, kaibigan, kapatid. Kahit sa akin, we do not promote ourselves or religion, kaya nga we remain to be independent. We don't believe sa isang organized denomination na kung saan headed ng maraming mga leaders. No? You are not saved yet. Kung nasa religion ka, please, kaibigan, kapatid, kamag-anak, I warn you, this is with concern, a loving concern, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Trust the Lord Jesus Christ right now. Why trust Him? Because He died for you. Siya yung nagligtas. Siya yung tagapagligtas mo. Siya yung nagpadanak ng dugo. Siya ang tumubos sa iyong kasalanan, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Lahat mong kasalanan mapapatawad. Tiyak, may kaligtasan ka. Buhay na walang hanggan. May tunay na pag-asa sa Panginoong Kristo. Tunay na membership na hindi mawawala sa isang tunay na church kahit na tayo magkamali because our Savior already died for all of your sins. Pinatawad ka at hindi ka niya i-reject. Hindi ka na maaalis sa membership ng true church sa body of Christ now. Ginagamit ko lang po yung salitang true church to express na meron talagang mga peking churches at marami, yun po ang marami, kaibigan, kapatid, kamag-anak. So, hindi pa huli ang lahat. Huwag kang matakot na lumabas sa religion o sa grupo kung si Kristo naman ang iyong sasampalatayanan dahil siya ang Savior of the church, siya po ang Savior of the body, or siya po yung head of the body, hindi ka madodouble cross, no? Hindi ka malilinlang, mga kapatid. Pero kung magtitiwala ka sa iba, maliban dyan sa sinasabi ng Word of God, I'm sorry to say, kaibigan, kapatid, kamag-anak, malilinlang ka. At kung ikaw naman ay saved na, please, doon ka maging loyal sa isang dito sa tunay na sinasabi ng Word of God na church, the body of Christ. No? Nasa atin po ang pagpipili. But I believe through the teachings of the Word na dapat ang ipinopromote natin ang katotohanan, ang body of Christ, hindi po yung organization natin, ang Word of God, rightly divided, ang ating Panginoong Kristo.
Hindi po batay sa anumang doctrinal statement, kundi batay sa nakalatag ng mga aral ng mga kasulatan. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay isa ng member ng Body of Christ, please promote the truth, preach the word, preach the Lord Jesus Christ, uphold to the truth, stand for the truth, sa word of God, all scripture, rightly dividing. Let all men see what is the fellowship of the mystery today. At number one, salvation ng lahat ng tao, at yung truth, mag-grow ang mga tunay na member ng Body of Christ, hindi yung growth na ipinopromote ng religious organization nakakulong sa isang sistema at isang doctrinal state. So nawa, maintindihan po natin mga kapatid, ang tunay na church. Okay, at hindi po natin pwedeng ikumpara yan. Pwedeng sabihin na itong denomination namin, member ng church. No, there is no such thing like that. Dahil individuals ang mga members ng church, the body of Christ. Tayo po ay manalangin. Dahil lang mga kami po ay nagpapasalamat sa natapos na pag-aaral. Nawa ay may napulot po o natutunan po kami muli na paalalahanan na kami po ay dapat maging matapat sa inyo, sa inyong salita. At nawa ay maging ang hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, mag-decide at kilalanin ng Panginoon Kristo upang bilang tagapagligtas, upang automatic na